Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. Hello, my dear Sagittarius. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para sa araw ng July 20, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, hayaan niyo po sana na ako po ay makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana po yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo o nakakatulong po sa ating lahat. Okay, my dear Sagittarius, tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. So nagbawas tayo ng cards, my dear. 5 cards in total lang tayo. Pero just in case naman na hindi natin magets or hindi natin makuha kaagad, my dear, yung energy ng isang card, is pwede naman tayong kumuha pa ng isang card para i-clarify siya. May specific na category bawat cards na ating kukunin. Okay, eto papaliwanag ko sa iyo, my dear Sagittarius. First card natin is energy of the day. Pangalawa, my dear, saan dapat wala doon yung energy mo? Ibig sabihin, ano yung mga bagay na dapat hindi mo pinalalaki ngayong araw na ito or dapat wala doon yung energy mo. Pangalawa, my dear, is saan dapat nandoon yung energy mo? Saan mo dapat, my dear, nilalagay yung energy mo sa araw na ito? Kukuha din tayo ng card para sa money and career and kukuha din tayo ng card para sa area ng love. Okay. Tingnan natin, my dear Sagittarius. Okay, I think okay na talaga yan. Halong-halo na talaga yung ating cards. Okay, first card natin is energy of the day. Okay, we have here the energy of the 10 of Cups. Ka-clarify ko, my dear. Parang wala akong masyadong nakukuha na energy. We have here the energy of the 4 of Pentacles para sa clarification. So, ang nakukuha ko dito, my dear, ngayong araw na to, napakaganda nitong araw na to para ayusin yung mga issue na may kinalaman sa pamilya, sa relasyon, okay? Napakaganda, my dear, na isettle diyan kung meron ng mga issue or bigyan ng katuparan kung meron man mga wishes, manifestation, my dear. Kasi ang 10 of Cups, kaya ako siya clarify, my dear, kasi maganda naman talaga ang 10 of Cups, pero meron kasi siyang dark side na illusion, okay? So, ibig sabihin, itong happy family na to, kasi this is a happy family card, my dear, eh. So, itong happy family card na to, nakadepende kasi minsan to doon sa kanyang clarification or kung naka-reverse siya or naka-upright siya. Kaya nag-decide ako na kumuha ng clarification na card. So, ang kanyang clarification na card is the 4 of Pentacles, which is stuck. Okay, walang action sa card na to. Minsan, this is energy of stagnation. Okay, walang masyadong galaw, walang masyadong ganap. Kaya, ang nakukuha ko, napakaganda, my dear, na i-address ngayong araw na to, itong stagnation sa loob ng family or sa loob ng relationship. Pag-usapan yung mga bagay-bagay. Kung meron mga problema sa usapin ng pinansyal, meron mga issue, my dear, napakaganda ngayong araw na to na pag-usapan yan. Okay? So, pag ganito ang energy, ano ang possible na maramdaman natin? Parang yung urge o yung kagustuhan, my dear, na kausapin yung isang tao. Parang gusto mong, meron kang mga gustong itanong, meron kang mga gustong usisain. Okay, parang medyo may parang yung pakiramdam is parang gusto mong makipag-usap, parang meron kang gustong isettle, meron kang gustong i-confirm. So, possible yan, my dear, ngayong araw na to because this is energy of the day, okay? Puwede kang magtanong, puwede kang mag-usisa, okay, tungkol sa mga specific na issue, my dear, sa loob ng relationship or sa loob ng pamilya or kahit, my dear, sa area ng kaibigan, ng friends, ng connection, okay? So, tingnan natin. Next card tayo, my dear, is saan dapat wala doon yung energy mo? Saan ka dapat hindi nagpo-focus for today? We have here the energy of the 2 of Wands, okay? 2 of Wands is stuck na energy, my dear, okay?
So, I think is more on clarify ko siya, my dear, clarify ko. Okay? The Seven of Pentacles. Okay. So, I think, my dear, wag mong ilagay yung energy mo sa pagdadalawang isip, yung parang hesitation. Okay, yun na nakukuha ko dito. Kung meron kang gustong malaman ngayong araw na 'to, 'di itanong mo, 'di ba? Sabi ko nga sa'yo maganda 'tong araw na 'to para pag-usapan yung mga bagay-bagay. So, itanong mo siya, my dear. Tanong mo para magkaroon na ng clarity. Kung meron mga, dapat maayos ngayong araw na 'to, so go for it. And kung meron ka ring mga Seven of Pentacles is energy of harvesting, kung deep inside sa puso mo nararamdaman mo, my dear, na parang para sa'yo talaga yung isang bagay, for example, manifestation, 'di ba? Huwag kang magdalawang isip ngayong araw na 'to, my dear, na gawan 'to ng paraan or make some action ngayong araw na ito. So, huwag kang mag-focus, my dear, sa pagdadalawang isip or pagdududa or parang hesitation, yung doubt, my dear, sa sarili mo, yun ang nakukuha ko dito. And if just in case, my dear, meron kang mga bagay na sabi ko nga parang nararamdaman mo ngayong araw na 'to yung urge na magtanong, na mag-usisa, na i-clarify yung mga bagay-bagay. So, posible, my dear, kaya mo hindi mo magawa-gawa yun kasi napapangunahan ka ng takot, okay? Kasi ang Two of Wands is energy ng pagiging stuck. So, kahit na siguro parang gustong-gusto mong itanong or parang gustong-gusto mong gawin yung isang bagay, hindi mo siya magawa-gawa kasi parang napapangunahan ka talaga ng kaba, okay? Parang natatakot ka ngayong araw na ito. Okay. So, next card natin is the energy of the Ten of Pentacles. Ka-clarify ko to ulit. We have here the energy of the Six of Wands. Okay. So, itong card na to is saan mo dapat ilagay yung iyong energy, okay? It's more on positive thinking, my dear, na maaayos din to, na mapagkakasunduan din. Huwag ka mag-isip na, ay, mauwi lang sa away to, hindi lang kami magkakaunawaan. Or, baka paano pag mag-fail ako, pag sinubukan ko to, paano pag hindi nag-succeed, paano pag, alam mo yun, yung hindi mo pa naumpisahan yung isang bagay, pinapangunahan mo na. So, itong card na 'to sinasabi na dito ka, my dear, mag-focus. Dito mo ilagay, my dear, na kung sa pamilya man 'yan, kung sa relationship man 'yan, na 'wag mo pangunahan na, "Ay, mag-aaway lang kami, hindi ko tatanungin, hindi ko usisain." 'Di ba? Siguro kung maayos naman ang pagkakatanong mo, my dear Sagittarius, at maayos naman ang pagkaka-approach mo, eh, sigurado naman ako hindi mauuwi ito sa away or sa gulo, 'di ba? So, dito ka daw dapat mag-focus, my dear, ngayong araw na 'to, na makakamit mo kung ano yung mga gusto mong mangyari, connected man yan sa mga manifestation mo, or kung merong mga certain na issue sa loob ng connection like family, friends, and relationship, is mare-resolve at mare-resolve din siya as long as mag-usap lang siyempre. Like wala namang problema, my dear, na hindi nadadaan sa magandang usapan. Lahat naman yan is nadadaan sa magandang usapan, okay? So let's go tayo, my dear, kuha tayo ng card para sa area ng iyong money and career. We have here the energy of the Nine of Pentacles. Clarify ko to ulit. Baka magka-clarify na lang din tayo, no? Kasi ibang mga cards hindi ko siya clarify. Sa energy ng dalawang card na to, my dear, sa energy ng Nine of Pentacles, I can feel na parang meron kang mga tao na gusto mong tulungan, and at the same time parang meron kang mga plano sa buhay mo, okay? Pero ang sinasabi kasi dito, my dear, sa money and career mo, na kung mag-isa mo lang 'to gagawin, possible na makaramdam ka talaga ng matinding tensyon. Kaya nga, sinasabi dito sa ibabaw na card natin na mainam kung mapag-uusapan talaga siya kasi baka meron mga action or mga energy sa area ng money and career na kinakailangan talaga ng collaboration or kinakailangan talaga ng tulungan. Kaso kung mag-isa mo lang 'to gagawin or parang sabihin natin parang isi-save mo yung mga tao sa mga kanya-kanya nilang obligasyon at mga responsibility, baka maramdaman mo talaga, my dear, yung matinding pressure. So, kung kaya naman nating pakisuyuan, pakiusapan, 'di ba, na gawin nila yung mga part nila para maging magaan yung buong proseso ng journey papunta doon sa usapin ng pinansiyal or doon sa energy ng success, 'di ba? Bakit hindi? Kasi kung isosolo mo lang daw 'to, my dear, talagang mararamdaman mo talaga yung pressure, yung tension, okay? Kung meron kang mga tao na gusto mong tulungan, of course dapat gusto din nila na tulungan yung sarili nila para hindi sayang yung tulong o yung help. Kung meron ka naman mga gustong mga i-put up na mga sabihin natin negosyo or mga pagkakakitaan, eh kailangan din siyempre ng cooperation din, my dear, ng mga tao sa paligid mo. For example, willing ba silang magbantay? Willing ba silang mag-effort din dun sa negosyo or dun sa kung ano man yung pagkakakitaan na yon? Maganda na maliwanag para pag hindi naman pala, eh di ilagay mo na lang yung energy sa ibang lugar, 'di ba? Para hindi naman masayang yung energy at saka siyempre yung pera.
Next card natin, my dear, is sa energy ng love. We have here the energy of the Queen of Pentacles. Ang Queen of Pentacles is more on taga-troubleshoot kasi 'to. Ang tawag ko dito is taga-troubleshoot siya kasi ang nagiging role kasi ni Queen of Pentacles is lagi siyang taga-resolve ng problema ng mga tao sa paligid niya and nasa area 'to ng love. So, there's a tendency, my dear, na meron ka talagang mga tao na gusto mo talagang tulungan, gusto mo talagang maayos ang buhay nila or mapabuti ang buhay nila. So, dito kasi sa area ng love, teka ka-clarify ko na naman siya ulit, okay? We have here the energy of the Five of Sword. Manapakainam talaga, my dear, na dapat alam din nila yung gusto mong mangyari, 'di ba? Kasi kagaya nga ng sinabi ko kanina, kung gusto mo silang tulungan, dapat gusto din nilang tulungan yung sarili nila. Kung gusto mo maayos yung connection or maayos yung pamilya or kung ano man itong area sa usapin ng love, family, friends, or relationship, dapat magbigay din sila, my dear, ng cooperation. Kasi ang nakukuha ko dito, my dear, sa area ng love, lalo na sa paglabas ng Five of Swords, my dear, parang mayroon galit. May galit na namumuo dito. Kasi siguro, my dear, parang nakikita mo na tinitake for granted ng mga tao na ito, my dear, yung effort na gusto mo mangyari, lahat may clarification na, no? So, tini-take for granted, my dear, nung mga tao sa paligid mo yung kagustuhan mo na magkaroon lamang ng, sabihin natin, mapayapa na buhay, masaya na relationship, masaya na pamilya, yung parang gano'n. Parang hindi nila naa-appreciate and there's a tendency, my dear, na baka nakakaranas ka rin ng pagod ngayong araw na ito kaya parang meron dito sa area ng ano, dito sa area ng saan mo dapat hindi ilagay yung iyong, energy, dito sa energy ng Two of Wands at saka sa Seven of Pentacles, nakukuha ko yung hesitation or parang pagdududa mo, my dear, na mangyayari pa ba 'to, maaabot ko pa ba 'tong pangarap ko na ganito, ganyan, mabubuo pa ba yung pamilya, so on and so forth. My dear, just think positive, pero at the same time, 'di ba, kailangan magkaroon talaga ng pag-uusap. Sabi ko nga maganda 'tong araw na 'to, my dear, para mapag-usapan talaga ang mga bagay-bagay. Kasi I think kung mapag-uusapan talaga yung mga bagay-bagay, my dear, ngayong araw na ito, magkakaroon ng clarification sa'yo and at the same time makakapag-decide ka kung maglalagay ka pa ba ng energy mo dito, paglalaanan mo pa ba 'to ng oras at saka ng panahon, or magre-retreat ka na, aatras ka na, okay? So, my dear, stay positive ngayong araw na 'to, okay? Stay motivated and at the same time kung merong mga issue, is better na mapag-usapan 'to, my dear, okay? And regarding sa usapin ng pera, sinasabi na dito, my dear, na hindi mo 'to kaya mag-isa. Kahit na sabihin mo maganda yung intention mo, gusto mo makatulong, pero dapat tulungan din nila kasi siyempre yung sarili nila at saka magkaroon din ng tulungan at the same time, okay? So, my dear Sagittarius, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 20, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself. Salamat po. Bye-bye.